Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So initial effect. At tatapos na nga natin yung Kitabus Salah. Alhamdulillah. At yung dulong bahagi nga nun ay tungkol sa janaza. At yung huli nating natalakay tungkol sa janaza, yung ta'ziyah o yung pakikiramay. So inshallah, Kitabuz Zakah, ang aklat tungkol sa zakah. So dadaanan natin ito inshallah kasi bagaman mga pulubi tayo rito, walang nagbabayad sa atin ng zakah. Malay nyo, may gusto magbayad. Ngayon tatanungin niya tayo, magbibigay ako ng zakah. Halimbawa sabihin niya, magbibigay ako ng zakah, magkano ba babayaran ko? Hindi ka marunong mag-compute. Diba? Sa iba nagtanong, tapos doon na lang niya binigay. Sayang. Di dapat alam mo na rin, inshallah. Pero hindi niya intention natin, ha? Hindi na intention natin sa pag-aaral ng zakah, inshallah. So, ito na yung pangatlong chapter, pangatlong aklat kumbaga, kasi pangatlo ito sa Arkanul Islam. So, Al-Babul Awwal, chapter 1 ng Kitabuz Zakah, fi Muqaddimatiz Zakah, ang panimula sa zakah, inshallah. Al-mas'alatul ula fi ta'rifiz zakah. Ang kahulugan o ang definition ng zakah. So, palagi ang kahulugan ibinibigay sa dalawang kahulugan, di ba? Kahulugan nito na literal, yung logatan, at kahulugan nito syar'an o istilahan, yung technical na kahulugan nito sa Islam. Kung anong kahulugan nito sa mga paniniwala o mga batas na may kinalaman sa Islam, sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So una, az-zakatu fil lugha, ang literal na kahulugan ng zakah, an-nima'u waz-ziyadah. Nima, ibig sabihin paglago. Ziyada, ibig sabihin pagdami. So kapag ang anumang bagay ay dumami o lumago, katulad ng pananim o katulad ng pera, tinatawag din nila itong zakah. Katulad ng sinasabi, yuqalu zakka zar'u idha nama. Sinasabi nila zakah az-zar'u idha nama, na dumami ang pananim kapag ito ay tumubo. Kapag tumubo ang pananim, dumadami ito. Zakah. Ngayon, syempre, may mga nagsasabi rin na ito ay galing sa salitang zakah. Zakah, ibig sabihin, nagpadalisay o pinadalisay niya. Diba doon sa Surah Ash-Shams, kad aflaha man zakkaha, wa kad khaba man dassaha. Nagtagumpay ang nagpadalisay ng kanyang nafs, kanyang sarili. Nagpadalisay ng kanyang sarili, zakka, kad aflaha man zakkaha. So may kinalaman yun sa syar'i na kahulugan ng zakah, yung salitang zakka. Pero dito nga sa literal na kahulugan, kumbaga, ang tinukoy yung zakah. Yung zay, kaf, at alif. So syar'an, ibaratan an haqqin yajibu fil malil ladhi balaga nisaban muayyanan bisyurutin makhsusa. Ang zakah sa Islam, ito ay may kinalaman sa karapatan na may kinalaman sa pera. Karapatan, ibig sabihin, o yung hak na tinutukoy dito, karapatan na sinisingil. Karapatan na sinisingil
mula sa pera o yaman na umabot sa nisab. Nisab, ito yung dami o yung minimum na dami ng yaman na pwedeng singilin ng zaka. At meron ngang iba't ibang yaman na pwedeng singilin ng zaka. Sa bukod sa ginto, silver, pera, sinisingil din ng zaka yung livestock, yung kambing, yung baka, sinisingil din niya ng zaka. At ngayon din meron ding zaka yung mga namimina na bakal, kahit hindi ginto at pilak. Meron ding zaka yung paninda, yung inventory mo, kasi technically pera rin yun eh. Pera rin yun, pero matatalakay pa natin mas malalim inshallah. So lahat yun ay kukunan ng zaka. Kung ito ay abot sa nisab, pero syempre sa tukoy na mga kondisyon. Sa tukoy na mga kondisyon. Litaifatin maksusa, sa mga uri na tukoy na sisingilin ng zaka. Kasi hindi naman lahat sinisingil ng zaka. Wahiya tahratun lil abdi, at ito na may kinalaman ngayong zakka. Tinawag itong zaka, syar'an sa Islam dahil ito ay pagpapadalisay para sa alipin ni Allah. Na pinagkatiwalaan ni Allah, binigyan ni Allah ng amana ng yaman. Kumbaga, sa pamagitan ng pagbibigay ng zaka, ay pinadadalisay niyang kanyang yaman. So yung zaka at yung sadaka, pareho itong karapatan sa yaman. Kumbaga na, kinukuha mula doon sa mayaman o may kakayanan o may tangan ng yaman. Kinukuha o ibinibigay niya. Ibinibigay niya, kumbaga. At ang parehong ito ay may kinalaman nga sa kanyang sarili. Yung zaka, nanggagaling nga sa salitang zakka, nagpadalisay. At syempre yung sadaka, na nanggagaling sa salitang saddaka, ibig sabihin nagpatotoo. Na ibig sabihin yung tao na nagbibigay ng sadaka, siya ay nagpapatotoo ng kanyang pananampalataya. Ang pagbibigay ng sadaka ay dalil o batayan ng pagiging totoo ng pananampalataya ng tao. At yung zaka, magbabayad niya ng zaka, syempre nagpapatunay ng pagpapadalisay niya sa kanyang yaman. Wa tazkiyatu li nafsihi, yun nga, bukod sa ito ay pagpapadalisay ng alipin, kumbaga tahara, ito ay tazkiya. Kumbaga tazkiya, may subtle lang na pinagkaiba itong tahara at yung tazkiya. O yung tohra dito. Tohra, ibig sabihin, nililinis mo, kumbaga. At yung tazkiya, ginagawa mo pa siyang mas puro o mas dalisay, mas marangal na yaman, kumbaga. So merong ayat sa Surah At-Tawbah, verse 103, Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. So sinabi ni Allah, kunin mo, siyempre nakadres ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga mananampalataya, kunin ninyo mula sa kanilang mga yaman ang sadaka, na sa pamagitan nito ay malilinis sila at madadalisay sila sa pamagitan nito. At siyempre ang sadaka na tinutukoy dito, ang sadaka na wajib, yun ang zaka. At ang sadaka naman ay nauunawaan din bilang zaka na voluntaryo. Naintindihan niyo yun. Zaka, tsaka sadaka, pareho sila actually. Pero ang zaka ay obligado at ang sadaka ay voluntaryo. Kaya minsan tinatawag na sadaka yung zaka. Dahil ito ay nasa anyo ng obligadong sadaka. Wahiya sababun min asbabi isya'atil ulfa wal mahabba wat takaful bayna afradil mujtama'il muslim. At ang pagbibigay ng zaka, ito ay nagpapalaganap sa mga Muslim ng pakikipagtulungan, pagmamahal, at kumbaga pakikipagmabutihan sa mga tao
sa isang lipunang Muslim sa pamagitan nga ng zakah, at syempre ganoon na rin sa sadaqah. Dahil nga ito unang-una ay tulong para sa mga may hirap din. So bukod sa pagpapadali sa isa sarili, ito ay tulong din sa mga may hirap, sa mga nangangailangan. Kaya nga doon sa 8 na asnaf ng karapat dapat makatanggap ng zakah, ang lahat ng ito ay mga nangangailangan. Lahat ng ito ay pawang mga nangangailangan. Al-mas'alatu thaniyah, hukmus zakati wa dalilu dalik. Ang hatol sa zakat, ano ang dalil dito? Az-zakatu faridatun min faraidil Islam wa ruknun min arkanihi al-khamsa. Ang zakah ay kabilang sa mga obligadong gawain sa Islam at isa sa mga haligi ng 5 haligi ng Islam. Wa hiya ahammu arkanihi ba'da as-salah. Ang zakah ang pinaka binibigyang diin, pinakamahalagang rukun pagkatapos ng salah. Pinakamahalaga shahadatain, sumunod salah, pagkatapos ay zakah. Okay? So merong mga tao hindi nila naintindihan ang bagay na ito. Paulit-ulit sila mag-hajj pero hindi magbabayad ng zakah. Kasi hindi nila naunawaan ang kahalagahan ng zakah. Kumbaga, yung ang problema kasi sa tao, minsan, problema sa Muslim, mas binibigyan nila ng effort yung mga bagay na mapupuri sila rito. Kapag nag-hajj sila, mapupuri sila, tawag sa kanila haji. Kung ano-anong parangal. Pag uwi nila ng Pilipinas, may naghihintay sa kanila tarpaulin. Doon sa bahay nila, nag-hajj na naman si ganito. At ang hajj parang nagiging ano na nga rin, status symbol. Na taon-taon ka nag-hajj, ibig sabihin makapangyarihan ka. Mayaman ka, at kung ano-ano pang iniugnay dito na mga paniniwala o mga kumbaga nakagawian na wala namang batayan sa Islam. So minuuna nila mag-hajj kaysa magbayad ng zakah. Kasi sa zakah wala namang pumupuri sa kanila. Yun binigyan lang nila ng zakah. Yun lang yung magpapasalamat sa kanila. Pero kapag hajj sila ng hajj, umrah ng umrah, big time sila. Yan ang hindi maganda sa Muslim na parang ginawa na niyang layunin sa kanyang gawain palagi yung sasabihin ng ibang tao. Kaya nga napakahalaga palagi yung ikhlas na ginagawa natin lahat alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit pakikitungo natin sa kapwa natin tao. Kahit pakikitungo natin sa kapwa natin tao. So halimbawa nga yung tao, di ba? Kabilang siya sa isang jamaah. Kung siya ay may ikhlas, magiging mabuti siyang tagasunod. Pero kung wala siyang ikhlas, gugustuhin niya rin ng mamuno. Kasi gusto niya na mapuri siya kapag siya na ang namumuno sa mga Muslim at iba't iba pang tulad nito. Pero kapag yung tao may ikhlas, hindi niya hangarin ang mamuno. At makikiisa siya sa mga gawain ng jamaah kahit meron pa siyang mas mabuting idea. Kumbaga, mas matalino pa siya doon sa pinuno. Mananahimik lang siya at makikiisa ng tahimik. Pero yung mga mayabang, yung mga sino pa yung mangmang, yun yung mayabang, yun yung laging umahamon sa otoridad. So, yung kanilang mga masamang ugali, yung problema, hindi na lang siya suul khuluq o masamang asal. Ang marami sa masamang ugali ng mga Muslim, maaring nifaq, pagiging munafik o pagiging ipokrito. Nifaq amali, pagiging ipokrito, kumbaga ipokrito sila sa kanilang mga pananalita, sa kanilang ugali. At maring pinakamalala nga, nifaq etikadi, nifaq na may kinalaman na sa kanilang paniniwala. As in, munafik talaga sila. Munafik na nagpapanggap na Muslim. At magkaiba yung dalawang yun, ha? Yung nifaq amali, yung nifaq sa gawain o asal ugali ng tao, at yung nifaq etikadi, yun talaga yung munafik. Katulad ni Abdullah bin Ubay bin Salul at iba pang mga katulad niya. So, ang zakah, kung tutuusin sa 5 arkanul Islam, mas mahalaga pa ito sa fasting. Mas mahalaga pa ito sa hajj. Kumbaga sa mga tao, kung meron silang kakayanan na nakapagsala na sila, ito na yung sunod nilang gagawin.
ang magbayad ng zaka. Siyempre, hindi rin naman ibig sabihin nito na kumbaga, sa 5 arkanul Islam, natukoy siya sa kahalagahan by order of, kumbaga, importance, ganun siya ninarate. Pero siyempre, sa kahalagahan yun, lahat sila mahalaga. Lahat sila mahalaga. Pero nga may mga tao na, kumbaga, na-abandon nila, na napapabayaan nilang zaka, pero hindi dapat. Kasi pangatlo siya na binanggit sa arkanul Islam. Katulad nga doon sa nababanggit sa hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, Buniyal Islamu ala khamsin, itinatag ang Islam sa 5 haligi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Unang haligi, ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. Pangalawa, ikamis sala, pagtataguyod ng sala. Pangatlo, itaiz zaka, pagbabayad ng zaka. Pangapat, wahijjul bait, ang pag-hajj. Wasawmi Ramadan, pang-apat na nabanggit, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama fi wasiyatihi li Muad bin Jabal, yung naging pangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muad bin Jabal nang inutusan niya ito na tumungo sa Yemen. At yung nga sinabi niya kay Muad bin Jabal, uduuhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Anyayahan mo sila tungo sa pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, at sa pagsaksi na ako, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi dito, na ako ay sugo ni Allah. Fa inhum ata'u lidhalika fa a'limhum anna Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. At kapag sumunod na sila rito, ibig sabihin nagshahada na sila. Nagshahada na sila, nagmuslim na sila. Ituro mo sa kanila na si Allah ay nag-obliga sa kanila ng 5 sala sa gabi at araw. Utusan sila na magsala, turuan sila na magsala, at syempre kasama na rin dito yung pag-uutos. Fa inhum ata'u lidhalika fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim. At kapag sinunod ka nila sa sala, ituro mo sa kanila na si Allah ay nag-obliga sa kanila ng sadaka sa kanilang mga yaman. Ito yung sinasabi ko kanina. Sa ilang mga aya at mga hadith, ang zaka ay tinatawag na sadaka. Okay? Sadaka ang tawag sa zaka, kasi ang zaka technically ay sadaka na obligado. Tukhadu min agniyaihim. At ang zaka nga ay kinukuha mula sa kanilang mayayaman, wa turaddu ala fuqaraihim, at ibinibigay sa mahihirap sa kanila. So ganito ang zaka. Direkta itong ibinibigay sa mahirap. Hindi ito, kumbaga, ibinibigay sa isang kapwa mo mayaman o kahit sa Islamic Center. Ito yung hindi nalalaman ng mga tao tungkol sa zaka. At mainam nga na natalakay natin itong bagay na ito. Ang zaka ay binibigay direkta sa tao. Sa mahirap, bahala siya kung anong gagastusin, paggagastusan niya doon. Okay? Hindi ibinibigay ang zaka pampatayo ng masjid. Hindi ibinibigay ang zaka panggastos sa da'wa. Hindi. Ibinibigay ito doon sa mahirap at malaya siyang gastusin ito sa anumang gusto niyong paggastusan. Hindi ka magkukondisyon sa kanya. Bawa merong magbibigay ng zaka, ibibigay kay Rashid, ito zaka, 1 million, pang da'wa mo to hindi pwede. Ibibigay niya yung 1 million, bahala si Rashid, saan niya gagastusin. Gusto niya magpatay ng masjid, may reward din siya, yung nagbigay ng zaka, ng pagpapatay ng masjid. Ngayon, kung gagamitin niya yun sa personal lang niyang buhay, bili siyang sabon, bili siyang shampoo, bili siyang pagkain, pareho lang, may reward pa rin. May reward pa rin. Pero yung zaka nga, ibinibigay ito sa kapakanan ng mahirap. Hindi ito para sa da'wa, hindi ito para sa pagpapatay ng masjid, at iba pang mga khairiyah na tinatawag o yung mga gawain
na para sa serbisyo ng Islam, hindi personal itong ibinibigay sa kanila. Yun nga ang problema rito, hindi ito malinaw sa mga tao. Hindi ito malinaw sa mga tao. Kahit nga yung Zakatul Fitr, yun na naman yung problema, Zakatul Fitr. Di ba naging ugali ng mga nag-organize ng Zakatul Fitr? Meron silang box. Di ba sa Musallal Eid, meron silang malaking box. Akala ng mga tao, yung Zakatul Fitr pwedeng ibigay ng pera at ibibigay nila yung Zakatul Fitr, ilalagay nila yun dun sa box sa halaga ng pera. At halo-halo na yung laman ng box na yun. Zakatul Fitr, Zakatul Mal, Sadaqah. So dapat ililinaw yun ng mga nag-organize ng Salatul Eid. Nililinaw nila yun dapat. Kung tatanggap man sila ng pera, na kasi may ibang scholar nagpahintulot na pwede kang tumanggap ng pera tapos ipambibili mo ng bigas. So pwede mangyayari yun kung ganun na sistema bago yung Salatul Eid, magbibigay yung tao ng pera. Pero meron ka nang nakaready na kumbaga bigas na ipampapalit mo doon sa pera na ibibigay niya. Pwedeng maging ganun ang sistema. Tapos kung meron na naman darating doon, yung pera na ibibigay niya, Zakatul Mal, pwede rin na lang tanggapin bilang Zakatul Mal. Tapos bahala silang magbigay doon sa karapat dapat bigyan. Kumbaga naging sila, kolektor ng zaka. At syempre kung ibibigay ng tao, sadaka, para sa masjid, para sa Islamic Center, di nakahiwalay yun dapat. Nakahiwalay yun dapat. Pero problema, sa mga sadaka box doon sa Salatul Eid, halo-halo na doon yung pera. At minsan, syempre, kahit sa minsan may mga masjid, di ba? Yung tao, hindi niya alam yung ahkam ng zaka, basta bigay lang siya ng bigay. Meron pa nga nag-aakala na ang zaka binibigay kada sweldo. Ginawang ikapo. Di ba sa ibang relihiyon, 10% ng sweldo, bigay mo sa pastor. Kaya yung pastor, ang ganda-ganda ng kotse, ikaw na nagbibigay ng ikapo, nagtatyaga ka sa tricycle. Yung pastor, nasira yung kotse niya, kailangan ng bagong kotse. Nagtulungan kayo, lahat kayo, nagtulungan para makapagambag, makabili siyang kotse. Tapos yung anak mo nagkasakit, lumapit ka sa pastor, sasabihin lang sa'yo ng pastor, ipagdasal na lang natin ang anak mo. Hindi kanya bibigyan ng yaman na nakolekta niya o nakulimbat niya. Wala siyang pakialam sa'yo. So hindi ganon ang zaka. Ang zaka ay ito nga, tukhadu min agniyaihim, kukunin mula sa may yaman, wa turaddu ila fuqaraihim, ibibigay sa mga may hirap nila. At dito ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So ganito ang zaka. So dapat malinaw ito sa mga tao, inshallah. So yung mga ganon, halimbawa kung kayo mag-organize kayo ng Salatul Eid, halimbawa, so pwede nyong ganun ang gawin. Dapat hiwalay, malinaw. Ito yung binigay ng tao na ito, Zakatul Fitr. Ito yung binigay ng tao na ito, Zakatul Mal. Ito yung binigay ng tao na ito, Sadaqah. Para hiwa-hiwalay sila, hindi yung halo-halo sila. Ngayon syempre, kung merong nag-organize ng Salatul Eid, tapos nakikisala ka lang din naman doon, wag mo na lang silang sabihan kasi magagalit yun. Sabihin nila, ba't ka nakikialam? Hindi ka naman kaano-ano dito. Wala ka namang kinalaman dito. Pero kung kayo mismo, baguhin nyo yung sistema, inshallah. Baguhin nyo yung sistema. Kasi minsan, hindi madaling mabago yung sistema ng mga tao. Lalo na yung nakagawian nila ng matagal na panahon. Sabihin pa nun sa'yo, matagal na namin ginagawa to, yung mga ninuno namin, ganito na yung ginagawa. Tapos kung ano na yung sasabihin ng mga yon. Pero mali Ngayon, kung meron tayong kakayanan na baguhin yun, di baguhin natin. Pero wala tayong kakayanan, ihayaan na natin sila. Huwag na tayong manghimasok din. Kaya nga, yung aya, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalala o magpayo, dahil lang payo o paalala ay nagbibigay ng pakinabang sa mga mananampalataya. Pero kung walang pakinabang yung payo mo, mamasamain lang nila, di huwag ka na magsalita, huwag ka nang magpayo. Ganun ang hikma, ganun ang technique. Hindi yung lahat na lang ng bagay, kumbaga,
magiging hardliner ka o lagi ka na lang nagsasalita tungkol sa mga bagay-bagay. Kasi hindi madaling natatanggap ng tao minsan yung mga payo. Hindi to kaya nga doon sa wadakir in nafa'atid dhikrah, magpaalala ko kung may pakinabang ang paalala. Pero kung wala, mas mamasamain lang yung paalala mo, huwag ka na magpayo. Huwag ka na magpayo. Parang si Manong, halimbawa, lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Si Manong may ugali na pending. May ugali, ayaw niya yung tinatapos niya yung isang gawain, lagi niya iniiwan. Kung kukulitin natin siya ng kukulitin, hindi naman niya tatanggapin din yun Kasi si Manong, dinadahan-dahan ko lang. Dinadahan ko lang minsan sa biro yung yung sinasabi ko sa kanya Kasi hindi siya siyempre matanda na matigas na rin ulo niyan Kailangan mo rin ng diplomasya. Kumbaga, hindi lahat madadaan sa patigasan. Merong kailangan din ng diplomasya, inshallah. May ganong ugali si Manong. Lahat ng tao may ganong ugali. Kaya dapat may din, may hikma. So ganun sa yung allergic talaga ako diyan, yung sadaka box na yun. Umpisa pa lang nung nakita kayo dun sa Luneta. Sabi ko, bakit ganyan sama-sama yung pera nung Paano kung iba yung intention ng tao? Tapos sama-sama na siya doon, dapat hiwa-hiwalay siya na kinokolekta. Kahit yung sadaka box na yung sa masjid, di ba? Minsan kalagitnaan ng khutbah, may umiikot May daladalang box. Nakapagsala na kayo sa Quiapo, sa Golden Mosque. Di ba? May umiikot-ikot doon. Pag hindi ka nagbigay, tatambay pa yun sa harapan mo Mahihiya kang hindi magbigay Kumaga, sasadyain talaga nila mangolekta. Kumaga, dapat may tama yun inshallah. So ngayong zakah, ganun din, waqad ajma'al muslimuna fi jami'il amsari ala wujubiha. So meron ding ijma' na ito nga'y wajib. So dito binanggit yung ijma', bagaman meron ng dalil sa Quran, meron ng dalil sa sunnah sa mga hadith, nababanggit pa rin yung ijma' na ibig sabihin kasi dito, ito yung pagkakaunawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim lalo na. Lalo na yung Khulafa' ar-Rashidin, lahat sila ay nagkakaisa na ito ay wajib. Yung si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dinigma niya yung mga hindi nagbabayad ng zakah. Dinigma niya sila. At yung sinabi, wattafaqas sahaba ala qitali mani'iha. At nagkasundo ang mga sahaba, yung panahon ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, na digmain ang mga hindi nagbabayad ng zakah. Fathabita bidalika fardiyatu zakati bil kitabi was sunnah wal ijma'. Na mula sa mga batayan na ito ay napagtibay ang pagiging obligado ng zakah mula sa Quran, sunnah at ijma'. At panghuli ngayong gabi inshallah, hukum man ankaraha. Al-mas'alatu thalitha, ang hatol sa hindi nagbabayad ng zakah. Man ankara wujubuz zakah jahlan biha wa kana mimman yajhalu mithla dhalik imma li hadaati ahdihi lil Islam illa li hadathati ahdihi bil Islam aw likawnihi nasha'a bi badiyatin baidatin anil amsar urrifa wujubaha walam yuhkam bi kufrihi li'annahu ma'dur. So merong dalawang uri daw ng hindi nagbabayad ng zakah. May dalawang uri. So una, maaring hindi niya alam. Hindi niya alam na ito pala'y wajib, o maaring hindi niya alam talaga yung tungkol sa zakah. Alam niya lang salah, alam niya yung shahada, alam niya yung zakah, alam niya yung salah, alam niya yung fasting, alam niya yung hajj, pero yung zakah hindi niya alam. So yung tao na ganito, halimbawa bago lang sa Islam, o kaya lumaki doon sa malalayong lugar ng mga Muslim, kasi may ganito talaga May mga Muslim na nakatira sa malalayong lugar, hindi sila napangangaralan, hindi sila nakakapakinig ng lecture. Maring hindi nila alam ang maraming bagay. So kapag may taong ganito,
siyempre tuturuan sila na ito nga ay wajib. Tuturuan sila na ito nga ay wajib at siyempre hindi sila mahatulan na sila ay kafir. Dahil sila ay napaumanhinan dahil sa kanilang hindi sinasadya na kamangmangan o kawalan ng kaalaman sa hukom sa zakah. Okay, pero sa tao na nakatira sa pagitan ng mga Muslim, tapos hindi siya nagbabayad ng zakah, eto na yun. Wa in kana munkiroham musliman nashian bibiladil islami wa bayna ahlil ilm wa huwa murtaddun tajri alayhi ahkamur ridda. Pero kung yung tao, malapit naman sa mga Muslim, nakatira sa mga lugar ng mga Muslim, malapit sila sa mga scholar, at lalo na sa panahon ngayon, merong internet, may mga libro, walang dahilan para sila ay magpakamangmang o hindi nila malaman na wajib palang zakah. Ang tao na ito na ayaw magbayad ng zakah ay murtad at maaari na sa kanyang ipataw ang mga hukom ng ridda. So, syempre, hindi naman ito agad-agad papatayin. Hindi tayo katulad ng mga terorista na sabik pumatay ng kapwa Muslim. Yustadabu thalathan. So bibigyan siya ng pagkakataon, hihilingin sa kanya na siya ay magtauba 3 beses. 3 beses. Hihilingin sa kanya na magtauba. 3 beses, syempre hindi naman to sunod-sunod. Maaring mga linggo-linggo, 1 beses. Hindi yung tatanungin mo, magtatauba ka ba? Magtatauba ka ba? Tinanong mo 3 beses, hindi nagtauba, binaril mo na sa ulo. Hindi ganun, okay? Hindi ganun yung istitab. Istitab, hayaan siya na, naalala niyo, nabanggit ko yung ta'zir. Yung ta'zir, so yung had, kumbaga, yung hudud, yun yung mga parusa, natukoy talaga. Pugot ulo o kamatayan para sa rapist, para sa may asawa na nagzina, had ang tawag doon. Pero meron mga parusa na mapapaloob sa ta'zir, so maaring magdedesisyon yung pinuno ng mga Muslim o yung qadi, yung judge, kung paano niya ipapatupad. So pwede niya ipapakulong. Katulad nga doon sa di ba yung paglatigo? 40 sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang mga sahaba. Pero sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ginawa niyang 80. Ginawa niyang 80, dinoble niya. Kasi parang hindi na tinatablan yung mga tao kaya dinoble niya. Pero binalik din yun, nina Uthman bin Affan, nina Ali, binalik nila sa 40. So yun ay ta'zir. So dito sa istitab, sa pwedeng yung tao na yun, ayaw magbayad ng zakah. Merong istitab habang siya ay nakakulong, o maring hindi siya ikukulong at iba pang bagay. Fa intaba, wa illa kutil. Kung siya ay magtatawba, mainam, at kung hindi, siya ay maaari ng patawan ng parusang kamatayan. Liana adillatu wujubi zakah dahiratun fil kitabi was sunnah wal ijma'il ummah. Dahil malinaw na ang zakah ay wajib sa Quran, sunnah at ijma' ng mga Muslim. So meron tao na tatanggi rito, kufur yun. Kaya ito yung sinasabi ko nung nakaraan. Merong mga hukom sa mga bagay-bagay na nagkaroon na ng ijma ang mga Muslim dito. Tapos kung magkakaroon ka pa ng ibang paniniwala, delikado. Baka nandun ka rin sa bingit ng kufur. Halimbawa, music. Ang music malinaw na haram sa Quran, sa Sunnah at sa ijma. Tapos meron kang ibang pananaw, sasabihin mo hindi haram. Kasing huni ng ibon, music naman, pinapakinggan natin. Yung tunog ng ilog, music naman, pinapakinggan natin. Gumawa ka ng sarili mong kiyas. Gumawa ka ng sarili mong deduction. Hindi pwede. Nagkaisa na nga yung mga Muslim, mas marunong ka pa sa sahaba. Sa kanilang pag-unawa, sa mga dalil, hindi pwede. So yung mapanganib na kalagayan yun, natataliwas ang tao sa ijma o napagkasunduan ng mga Muslim. Yung ang problema sa marami sa mga Muslim, yung fatwa shopping, yung ittikadu bi rukhsil ulama, naghahanap sila ng mga palusot sa sinabi ng mga ulama kung paano nila i-interpret ang Islam, kung susundin ba nila ang isang utos o hindi. Yung nga yung fatwa shopping na ginagawa ng ilang mga Muslim. Fala takadu takfa ala min hada haluhu fa idza jahadaha la yakunu illa litakdibihil kitabi was sunnah wa kufrihi bihima.
So yung tao na nananatili na tumatanggi sa zaka, sa kabila ng kaalaman at binigyan na siya ng pagkakataon na magtoba, siya ay nagiging kafir dahil siya nagiging kafir din sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, ito yung tinatawag na hukmu man ankaraha, yung munkiruz zaka. Kumbaga, itinatanggi niya na ito ay itinatanggi o hindi niya kinikilala ang zaka. Iba pa yung ayaw talaga magbayad ng zaka. Intindihan nyo? Itong una, kumbaga, para mas malinaw ha, parang nabanggit ko yata kanina hindi nagbabayad ng zaka. Mas tamang translation man ankaraha, hindi niya kinikilala o kaya, kasi syempre pag di niya kinikilala, hindi rin siya nagbabayad ng zaka. Pero iba pa talaga yung tinatawag na mani'uz zaka na alam niya talaga, meron siya pagkakataon na magbayad ng zaka, walang dahilan para hindi siya magbayad ng zaka. So yun na yung tinatawag na mani'uz zaka at yun yung matatalakay pa natin next week, inshallah. Kasi mas ito, mas malawak pa na usapin kung ihahambing doon sa hukum man ankaraha, yung hindi kumikilala sa pagiging wajib ng zaka. So itong isa, talagang hindi niya kinikilala na wajib ang zaka kahit nagbabayad pa siya ng zaka. Kasi maaaring ganun eh. Halimbawa, hindi niya kinikilala talaga na wajib ang zaka pero nagbabayad lang siya para lang matapos na yung usapan o mga ganung bagay. So merong hukom dun sa kanila at ito nga ay mapanganib din na usapin. Sa tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.